Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. As the Lord is faithful. Bago po ako magsimula, share ko lang po yung experiences ko sa Panginoon ng nagdaang mga taon, daang buwan. Alam ko po yung iba po, or karamihan sa inyo po, sa mga nakaka-group ko, alam po yung, kahit pa paano, alam yung journey namin ni Mama sa pagkakasakit niya. Nung nagkaroon po siya ng cervical cancer. Actually, hindi ako mapag-prepare ng pahinyo. Actually, nung time po na tumayo po dito si Shea, tsaka si JR, about po dun sa journey nila with Pastor. Naintindihan ko po sila. Sensya na iyakin ako eh. Ayun, naiintindihan ko po sila kasi I've been there. From labas-pasok po ng ospital, ilang session ng chemotherapy, tsaka radiation, ultrasounds, CT scans, operations, at lahat po ng procedure na kailangan ni Mama sa pagpapagamot. And masasabi ko po hindi naging madali. Siyempre po hindi madali sa may sakit. Yun po talaga. Pero hindi rin din po kasi naging madali sa mga nag-aalaga. Kasi nakikita mo sila na nahihirapan, gano'n. Start pa lang umiyak na. Actually, hindi po ako sanay sa ospital eh. Takot ako sa ospital. Dati, nagkasakit ako, nilalagnat ako. Kami ni Dede nilalagnat. Pataasan kami ng temperature. Pero si Dede ko, dinala na siya ng ospital. Kasi sobrang taas ng ng temperature niya. Ako, mama's girl ako. Gusto ko sumama. Sabi ko, huwag mo ko iwan, ganyan. Kasi may sakit din ako noon. Paano naman ako, ganyan? Tapos ang ending, tinakot nila ako, sabi nila, ay sige, i-injectionan ka nila doon. I-detextos ka, ganyan. Hindi, dahil natakot ako sa hospital. Ay sige, iwan na lang ako sa bahay. Tapos, tumaas kasi yung lagnat ko nun, so hindi na ako tumuloy kasi ayoko ng mga tusok-tusok. So, takot po ako doon. Kaya, nung time na kailangan ko magbantay, paano na lang kapag inoperahan, may mga kailangan kalinisin sukat, takot ako sa ganun. Tapos, nung time pa na inoperahan si Mama ko, pinatawag ako ng doctor, sino po yung guardian, ganyan. Baba po kayo sa operating room. E di syempre ako kaba-kaba, anong problema, ganyan. Maya-maya, binigay niya sa akin, bigla na lang, ginanon sa akin yung inalis. Inalis dito sa part ng uterus, parang ganon. Di ako nagulat ako. Wait lang po. Parang natakot ako dun sa puro dugo, ganyan. So, yun, pero dahil kailangan po ako ni Mama noong mga panahon na yun. At alam ko naman na hindi ako luluhin ng Panginoon. Tinatagan ko na lang. Hindi niya ako pwedeng makitang nag-iiyak doon.
Kasi alam niya, iyakan ako eh. So, habang hindi niya ako pwedeng naiiyak, nakikita ko naiiyak. Kasi baka mas lalo siyang manghina, gano'n, parang, alam, umiiyak ng anak ko ganyan. Tapos, kaya nagkaroon po ako ng schedule ng iyak nun. Yung mga nurses po kasi, natatapos mag-rounds around 12 midnight, ganyan. And by that time po, nilala ko na yung pinto. Tapos kapag tulog na si mama, doon na ako nagsistart umiyak. Kapalikod ako, sige iyak ako, gano'n. Doon ko palang mabubuhos yung yung totoong nararamdaman ko, ganyan. May schedule na iyak ko nun. Eh minsan, one time na nagising si mama, iihi daw siya. Eh sumisinghot ako. Katatapos ko lang, sabi niya, bakit ba? Sabi ko, wala naman, sinipon lang ako. Ganun. Sinipon lang ako, ang lamig kasi, ganun. So hanggang doon, hanggang sa ganun po, labas-masok ako sa ospital, ilang buwan, parang from October 2021, na-diagnose si mama ng cervical cancer, stage 2. Stage 2 pa lang po nun. Tapos bumalik yung kahit nag-chemotherapy, radiation, operation, tapos mga ilang months, from October 2021 hanggang pumasa na ako ng boards nun eh. So mga September 2022, parang nagkakaroon na naman siya ng umaakyat na yung parang cancer cells hanggang sa nagkaroon sa baga, gano'n. Ito yun, hanggang magpasko po, gano'n yung namin. Then, tapos nung magpasko, after ng Pasko po, nag-aya na siya umuwi ng Bataan. Pauwi siya. Tapos, nung nakauwi kami December 28, tapos, nung gabi ng 29, kinabukasan, inaantay niya yung mga taga-Lamaw na kamag-anak niya. And yung gabi na yun, kasi binigyan po namin siya ng ng doorbell para if ever na rin, walang bantay, maririnig namin. So, binigyan namin siya ng gano'n. So, nung gabi na yun, yung December 29, nag-doorbell siya. E di sabi ko, may ginagawa ko sa room ko. Sabi ko kay Jana, sumunod po sa akin. Dahil silipin mo nga si mama kung anong kailangan. Di, pumasok siya ng room. Tapos after nun, tinawag niya ako. Saan nasusubuka si mama ganyan? Sige, pinuntahan ko. So, pinuntahan ko na po siya. Sinuka niya, parang may umakit na mga liquid from dito. Sinuka niya. Tapos, maya-maya, parang hirap na siya huminga. And, nung time na yun, hindi sana yung mga kapatid ko, tsaka si Papa, na nakikita ganun si Mama. So, bilang ako lang yung nakakaintindi ng sitwasyon, kailangan kong hindi magpa-apekto doon sa mga nasa paligid ko. Kasi kung magpapanik din ako, ano na lang mangyayari? Hanggang sa sinek ko yung oxygen level niya, pumabagsak na. Parang 1995 po ba yung nun. Pero siya, 50 na. Nakailang check pa nga po ako. Kasi baka sira yung ginagamit ko. Yun, same result po yung nangyayari. Hanggang sa nilagyan ko na siyang oxygen. Hindi ko alam kung anong kailangan that time, pero... And nasa second floor po kasi si Mama, yung room nila. Dahil hindi namin maibaba, ang nandun lang po is si Papa, ako, si Jana, at si Jazz. Hindi namin maibaba kasi mabigat. Hindi rin kaya Papa mag-isa. So, tinawagan ko si Nico, si brother Nico. Habang inaayos ko si Mama. Maya-maya, dumating na yung mga taga-Lamaw. Parang ibis na yung dito, ambulansya. Mga taga-Lamaw yung dumating.
mga kamag-anak namin. Lahat din sila nagpapanik. Pagdating nila, lahat sila nagpapanik. Hindi nila alam, hindi nila malaman paano nila idadala yung sasakyan, paano bubuhatin si mama. Hindi nila maisipan kasi nagpapanik na sila. So, ang ending po, ako lang nag-ayos ng sasakyan. Ako nag-drive para maisakay siya. Hanggang sa dumating na po si Brother Nico. Yun, tapos nag-switch na kami, siya na yung nag-drive. Tapos sinugod namin si mama sa Bataan Doctors. Tapos, pagdating namin doon, sa sasakyan, inano pa lang siya, chinik. Tapos, pinuntahan na ako ng doktor. Sabi niya sa akin, dead on arrival daw si mama. Then after nun, doon ko na lang, parang doon na lang ako nakaramdam ng, nanlambot ako sa lahat ng nangyari na yun. Kasi nung time na nakikita nila dyan, tumitirik na yung mata nun eh. Tapos ako, parang kailangan kalmahan, gano'n. Tapos nung sinabi ng doktor na dead on arrival, doon talagang nilambot ako. Napahawak ako kay Nico kasi nilalambot ako. Tapos, doon ko na lang naramdaman po yung sitwasyon talaga that time. And sa buong journey po na yun na nakita ko si mama na nagkasakit sa lahat ng yun. Nakita ko pa rin na hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Parang wala akong naalalang nagkasakit po ako noon. Kasi kung nagkasakit ako, sino na mag-aalaga kay mama ko? And talagang sasabi ko kung pinatatag ako ng Panginoon ng mga panahon na yun. Sinamahan niya ako all throughout. Yung mga bagay na kinatatakutan ko, sa ospital natatakot ako. Pero ang tagal-tagal ko sa ospital, doon na ako nakatira. Nakayanan ko. And that is all because of Him. And may mga sitwasyon din ako na after that na hindi ko, parang feeling ko hindi ko kakayanin. Kasi after mawala ni mama, nagkaroon na naman ako ng bagong karanasan. Dumating ako sa time na hindi ko maintindihan yung nangyayari. Kasi parang after yun, lungkot ko. Parang ilang buwan akong, dahil wala pa akong work nun. Lagi na ako sa bahay. Hindi ako lumalabas ng kwarto, matagal. Parang siguro pagkakain lang, pag-iihi lang, gano'n. Wala pa akong work nun. And dumating yung time na hindi ko maintindihan yung mga nangyari hanggang sa nagka-work na ako. Yun po yung kasagsagan ng online tayo. Panandalian kasi ginagawa yung church. Kaya mas doble yung hirap kasi less yung interaction natin sa isa't isa. Talagang sinubok ko ako noon and yung relationship namin ni Nico. To the point na yung prayer ko po is, Lord, kung hindi siya para sa akin, hindi kami para sa isa, alisin mo na lang yung nararamdaman ko. Ganun yung prayer ko. Tapos fast forward, God is indeed faithful. Ngayon po, nagkaplano na kami ng kasal. From Lord, kung hindi kami para sa isa, alisin mo na lang ito. Ngayon, na-stress na ako sa pagkaplano. Nagkaplano na po kami ng wedding namin this year. Secret pa po yung date. And all by God's grace and mercy sa buhay namin. So, ito po yung story. How is God preparing me for this? Number one, by giving me the opportunity to experience trials that reveal only God can help me endure life's hardships
and provide me with courage and strength. Sabi po sa Psalm 46, verse 1 to 3, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea, though its water roar and foam, and the mountains quake with their surging. So, sa mga karanasan ko, kapag tumingin ka sa dalawang side lang ngayon, sa Lord, tsaka tumingin ka sa mundo. Pag sa mundo, automatic, ibebetray ka eh. Pero, God remains an unshakable sanctuary, naging source of strength kapag sa Kanya tumingin. And sabi din po sa Deuteronomy 31 verse 6, be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Yung command po na to na to be strong and courageous, hindi po siya based sa own capabilities natin, but on the promise that God is always with us, never abandoning us regardless of the circumstances. And sa lahat ng mga pinagdaanan ko po, never akong iniwan ng Panginoon. Pagka alam niyang napapagod ako, pag alam niyang pasuko na ako, kilala niya tayo eh. Pag alam niyang, ito yung character dito, mabilis to. Pag alam niyang pag-give up ka na, magpapadala siya ng mga, sa akin personally, nagpapadala siya sa akin ng mga kapatiran, ganyan. Makikita mo na lang, yung mag-message siya yung, nasa time ka na ng kalungkutan ng time na yun. Tapos biglang yung mag-message siya yung, kamusta ka na, ganyan. Tapos parang, ang Lord to, ganun. And, sabi po sa Philippians 4 verse 6 to 7, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. Bilang ako po yung character ko is mapag-alala. Yung, warrior. Yung verse na to, it teaches us to turn our worries into prayers. Trusting that God's peace, a peace beyond our comprehension, will protect our hearts and mind. Na kahit hindi natin maintindihan, yung nangyayari. Bakit nangyayari? Pero kailangan magtiwala lang tayo sa Panginoon. Number 2 is, by ensuring that my heart doesn't become hardened by past experiences. In Ezekiel 36 verse 26, sabi po dito, I will give you a new heart and put a spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. And sa karanasan ko, kasi yung pinagdaanan namin ni Chris parang kakaiba na parang muntik na akong tumigas yung puso ko ng matagal. And sa verse na to, it reassures us that God is actively involved in the renewal of our inner being, transforming our hearts to be more receptive, compassionate, and full of His love, even in the face of life's most challenging moments. Hindi niya hinalaw sa akin yung kagaya ng kay Pero na pinatigas siya yung puso. Sa akin, iniwas niya ako doon. Sa New Testament po, si Apostle Paul is an example of someone who endured numerous trials and traumas without letting his heart grow hard. Instead,
Paul's experiences deepened his reliance on God and his compassion for others. 2 Corinthians 4 verse 8 to 9. Sabi po doon, we are hard-pressed on every side, but not crushed, perplexed, but not in despair, persecuted, but not abandoned, struck down, but not destroyed. So yung words po ni Paul dito, encourage niya tayo to view our trials as opportunities for God to demonstrate His power and grace in our lives, ensuring that our heart remains tender and open to His healing touch. And number 3 po is, by teaching me patience and showing me that everything unfolds in its proper season. Bilang ako po is, maunti yung pasensya ko maunti yung pasensya ko and mainipin ako. Alam ni Brother Nico yun. And tinuruan ako ng Panginoon sa mga nagdaang experiences ko. Sabi sa Ecclesiastes 3 verse 1, there is a time for everything and a season for every activity under heavens. So, God has appointed a right time for everything. Every season serves its own purpose. Every detail is with great importance. What you see as a delay now can turn into a great redirection later on. We should trust that God is always on time, even when we think He is too late. Trust in the Lord with all your heart, because He knows what He is doing. Number 4 po is, by renewing my hope and allowing me to experience His faithfulness. Lamentation 3, verse 22 to 23. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassion never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Yung verses po na to is a powerful reminder that kung ano man po yung pinagdadaanan natin, God's love and mercy are inexhaustible. Sinerge ko yung inexhaustible na word. And ano siya, parang unlimited, parang hindi natatapos, hindi nauubos. Every day is a New Testament to His enduring faithfulness. God's faithfulness is shown in His ability to bring good out of our trials, renewing our hope. God can use even the hardest circumstances to accomplish His good purpose in our lives. In conclusion po, God's faithfulness is not just a concept. It is a reality that we can lean on every day. No matter the problem or challenge, His love, mercy, and strength are constants we can depend on. Let us hold fast to these truths, finding comfort and courage in the knowledge that God is always faithful. Trials are seen not as mere obstacle, but as instrumental in the development of a deeper, more resilient faith. Maaaring yung purpose ng mga pinagdadaanan po natin ngayon upang maaaring mas patatagin ka, may tama yung mali, may leksyon kang dapat matutunan. Matutunan mong maghintay, o mas makalala pa siya at makita mo sa buhay mo how good your God is. Because there is a loving purpose in everything He does. Dagdag ko lang po itong, as we expect great things from God, let us remember these 3 things. Number 1, whether God gives you the desire of your heart or not, keep a grateful heart. If there's a delay, see it as an opportunity to grow in patience. If you can't understand things, don't lose hope. God has a plan.
Yun lang po. Maraming salamat po.